Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan niyo akong subukan ang bagong-bagong Omoda E5. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Omoda E5 ay isang full electric vehicle na may lithium iron phosphate battery. Ang battery capacity distance nito ay 430 kilometers. Parang galing ibang planeta, di ba? Sa itsura, sa drivetrain at saka sa tech, parang gano'n na nga. Bumulaga sa akin dito yung charging slot. Sa ibang sasakyan kasi, 'di ba, merong grill sa unahan. Unlike dito na merong umaangat na cover ng charging slot. Ang sharp ng design cues. Ang nipis ng DRL. Ang bubong mababa. Pero 165mm ang ground clearance nito ha. Kaya mataas pa rin siya. Pero napakatuli ng itsura. Nasa baba ang headlights, projector LEDs. Nasa ibabaw yung high beam, yung ilalim naman niya fog lights. Ang signal lights, yun din yung DRLs. Sa taas, may camera at sensors para sa driver's aids. Sa baba, merong camera para sa 360 view. Meron ding parking sensors. Mukha talagang napakatulin. Humihiwa ng hangin ang design. May roof rails, floating roof design, power folding side mirrors na may signal lights at camera. Ang mga pintuan, pag lumapit ka, auto-unlock. Pag layo mo naman, lock na rin siya kusa. May matte body moldings, two-tone ang rims at ang size ng gulong 215, 55, or 18. Sporty naman dito sa likod. Tingnan mo may spoiler na, may ducktail pa. Pero maganda naman yung pagkakagawa, no? Bagay na bagay naman. Magkadugtong ang tail lights, may shark fin antenna, third brake light sa spoiler, wiper, defogger, rear camera, parking sensors, at rear fog lights. Classy at chill na chill naman yung vibes dito sa interior, no? Parang nasa beach ka lang. Kasi yung mga colors dito, no, meron siyang blue, tas meron siyang mga wood panel. So, di ba parang dagat, tas nasa kubo ka, ganun yung vibes. Pero sobrang classy rin kasi may mga piano black na finish, may mga silver na finish, meron ding rose gold na finish banda dito sa center console. Sa ibabaw naka-sunroof siya. Ang mga controls nandito sa bandang unahan. Yung rear view mirror niya, frameless at auto-dimming. Dual 12.3 inches ang screen nito. So 12.3 inches yung instrument cluster, 12.3 inches din yung infotainment system. Sobrang daming info din. Pagka naka-adaptive cruise control ka, lumalabas pa nga yung coaching nasa unahan mo. At hindi lang yun yung display ha, meron din tong heads-up display dun sa salamin mo. Makikita mo mismo yung speed mo, tsaka yung adaptive cruise control. Sa instrument cluster muna tayo, maliban doon sa adaptive cruise control na sinasabi ko kanina, makikita mo rin dito yung speed mo, makikita mo dito, meron siyang tire pressure monitoring system. Syempre, pati yung mga battery mo, makikita mo dito, at saka yung mga advanced driver aid system, makikita mo rin. Present naman sa infotainment system, yung Android Auto at saka Apple CarPlay na wireless. Meron din ditong Bluetooth at saka naka-Sony to na 8-speaker system na napakaganda ng tunog. May bayo talaga to, may bayo. May 540 degrees high definition panoramic camera din to. Ang manibela leather wrap, kulay blue, tapos yung bandang gitna niya beige yung kulay. So, 'di ba? Kakaiba to Sa left side merong controls para sa adaptive cruise control, sa right side controls para sa infotainment system tsaka sa voice control. Color black siya pag tiningnan pero hindi ito touch sensitive ha. So, pag pinindot mo siya, may click pa rin. So, dito yung signal lights at saka yung pang high beam nandito sa left na stock. Pati yung wiper nandito rin. Yung ibang controls para sa ilaw nandito sa bandang kaliwang tuhod. Sa right side naman, usually, di ba, wiper nga to. Pero dito, ito na yung shifter niya. Kaya kung makikita nyo, no, napakalinis ng center console. Mga wood panels lang yung nandito, leather. So, di ba, ang gandang tingnan?
Meron din tong driver monitoring system. Yun yung nandito sa bandang likod ng manibela, yung black na panel dyan. So, siya yung magsasabi kung kailangan mo na bang magpahinga. Masasense niya yung mukha ng driver, mababasa niya. Ang galing, no? Marami ring mga lalagyan dito sa center console, no? Pero hindi mo lang kita. So, sa bandang ibabaw, pag binuksan mo, meron tong wireless charger. Pero hindi to basta-bastang wireless charger. Kasi 50 watts na wireless charger to. So, mabilis siyang mag-charge. Meron ding dalawang cup holders. May mga pindutan dito na shortcut para sa aircon. Tapos may mga iba pang button dito kasama yung hazard switch saka yung drive modes. Sa pinaka-right, ito naman yung controls para sa radyo kung mag-on or mag-off ka. Meron pang isang compartment dito na pwede kang maglagay kung ano gusto mo. Pwedeng susi. Actually, pwede nga dito yung parang malaking baso. Pwede pa rin eh. Ang center armrest naman, napakahaba. Tsaka pag binuksan mo, ang laki-laki niya. Tapos pwede rin tong cooler. Same treatment din sa dashboard yung mga sidings. Meron tong mga ambient lighting. Tapos yun nga, yung blue, yung wood panel. Meron siyang kakaibang texture na leather. Hindi ko lang sigurado kung anong material to pero basta maganda. Ang mga upuan, leather to. Tapos yung design niya kakaiba, no? Kasi may mga perforated, merong mga line, may butas pa sa bandang leeg. Tapos ventilated din to, so lumalamig din siya. May butas din yung center console sa ilalim ha. Meron dyang Type-C tsaka Type-A na charging ports. Meron din tong power supply at tsaka in case lang na gusto mong patayin yung airbags, may switch din siya dun sa ilalim. Meron din tong sabitan para sa pinamili mo, di ba? Normal driving position ako. Yung space ko sa ulo, mga 5 daliri. So, pasadong-pasado para sa height ko na 5'8". Check naman natin sa likod. Kasyang-kasya naman ako dito sa likod. Ang space ko sa tuhod, isang fist. Ang headroom ko naman, lampas ng konti sa 5 daliri. So, kung 5'8 ka, pababa, wala kang problema. Meron din ditong ilaw sa ibabaw. Magkabila, merong hawakan, sabitan, seat back pockets, bottle holder at compartment sa pintuan. Sa center console, meron siyang isang aircon vent. Meron ding isang USB na Type-A at saka isang Type-C na USB. Ang mga upuan, leather, merong 3 seat belt, meron siyang center armrest at 2 cup holder. Meron din siyang ISOFIX tethers. Isang pindot lang, bumubukas na ng kusa. Ayos, di ba? Ang space naman sa loob, maluwag siya pero medyo mababa. Pero marami kang mailalagay dito. Tapos may mga laman na nga to eh. 2 yung charger niyan. Ay hindi, mali. Isa lang yung charger, tapos meron din tong V2L. Ibig sabihin nun, yung kuryente ng vehicle, pwede mong ilagay sa load or yung mga appliances, pwede mong gamitin yung kuryente sa sasakyan sa mga ibang gadgets. Sa ilalim, meron siyang mga lalagyan ng tools or pwede ka nga maglagay ng mga t-shirt dyan eh. Tapos sa pinakailalim naman, meron siyang donut na spare tire. 60/40 folding din yung rear seats kung kailangan mo. Pagkaganda-gandang sasakyan, pero syempre dito tayo magkakatalo. Kamusta kayang imaneho? Subukan na natin, let's go. Shifter, nasa ibabaw. Okay, game. Wala nga pala tong handbrake, no? So, pag pinark mo siya, automatic na mag-i-engage yung handbrake. Tapos, pag umandar ka, automatic na rin magdi-disengage. Naririnig niyo yan? Ang sarap hawakan ng manibela kasi ang kinis oh. Yung premium yung dating, premium yung feel ng mga leather. Pero ang pinakamaganda no, yung steering kasi katamtaman na katamtaman yung lambot niya. Hindi siya sobrang tigas, hindi sobrang lambot. Katamtaman yung hindi ka mapapagod pero may feel pa rin, very good. Naka speed sensing door locks din, yun, katutunog lang. Yung mga tunog ng mga signal lights niya, no? Parang ang social, parang soft. Isa pa. O, diba? At dahil EV, syempre, napakatahimik natin ngayon. Walang engine noise. Ang naririnig ko lang yung blower ng aircon. Yung size din ng sasakyan, napakaganda kasi hindi siya ganun kalaki. Pero maluwag naman sa loob. Pero hindi ganun kalaki yung size niya na mahirap dalhin. Throttle response. Konting-konting throttle mo, nararamdaman mo na kaagad yung umaabante. Pero mamaya titingnan natin sa mga medyo maluwag-luwag pang kalsada kung kamusta ang power. Pero yun, pag diniinan mo pala ng konti lang kahit dito sa traffic, may hatak siya, maganda. Napansin ko lang sa preno niya, pagka nagsisimula ka, medyo maninibago ka kasi malakas yung preno. Pero kagaya nito, umaandar na ako, so nakuha ko naman siya, mga saglit lang, mga 2 minutes. So yun, pero very good yun kasi malakas yung preno. Pero ito yung pinakamaganda talaga sa electric vehicle eh.
sobrang relax ng ride, no? Maliban sa tahimik dito sa loob dahil walang engine noise nga, iba eh. Tahimik talaga. Ito yung ambience na napakasarap matulog. Aircon, very good din. Ngayon naka 23 degrees Celsius lang tayo kasi umuulan. Pero ayan, malamig pa rin. Ngayon nga pala ang gamit ko, eco mode lang siya. Pero sa totoo lang, no, yung response ng throttle niya, maganda na kaagad. Ewan ko lang mamaya pagka nag-sport mode tayo, naku, kung feeling ko bibiri to. At dahil nga electric motor, no, wala rin ako nararamdaman na shifting kasi nga wala naman tong gear. Full electric. Bagay na bagay ito pag kunwari gagamitin mo pang araw-araw, pang opisina kasi relax na relax lang yung ride mo dito, no? Napakaganda ng suspension. Ngayon, uneven kasi yung kalsada dito, no? Pero maganda, malambot yung suspension niya. Hindi ka masa-stress dito kasi parang relax na relax lang yung andar niya sa eco mode, ah. Baka pag sport mode dito, nagiging halimaw siguro to. Ngayon, naka-adaptive cruise control ako, no? Pati yung mga motor na sense niya actually dito. Pwede mo tong gamitin sa traffic or sa mga ganitong street pagka ayaw mo nang mag-gas at pagpreno. Actually, napakaganda nito lalo na sa expressway kasi hindi ka na masa-stress eh, lalo na kung long distance. Imagine niyo yung haba ng NLEX, yung haba ng SLEX, yung haba ng SCTEX. So pagka ganito yung gamit mo, hindi ka masa-stress kasi hayaan mo na lang siya umaandar. Kusa naman siyang mag-a-adjust eh. Pag may sasakyan, kagaya niyan, may sasakyan sa unahan, kusa na rin siyang babagal. Pag nawala, kusa na rin siyang bibilis. Pagka yung andar mo, yung ganito lang na easy, yung tire noise mo hindi mo maririnig. Tahimik talaga. May antok factor tong sasakyan na to. Aantukin ka pagka nakasakay ka. Ang layo na talaga ng narating ng technology natin ngayon. Imaginein mo, ganito na yung mga sasakyan ngayon. Sobrang relaxing, sobrang tahimik. Tapos makakatipid ka pa sa gasolina dahil nga kuryente na lang to. Ang range nito, 430 kilometers pag WLTP. Pagka naman NEDC, 505 kilometers. Pero ang nakikita ko sa actual niya, no, ngayon 92% tayo. Ang nakalagay na range dito, 395 kilometers yung pwede mo pang takbuhin. So just to give you an idea, no, kung gaano kalayo yung 400 kilometers na range. From Cavite, papunta sa amin sa Pamaldan, Cabanatuan, no? Taga doon kasi kami. Palagay ko mga 200 kilometers yon. So, kung susumahin, no, kaya mong pumunta doon tsaka bumalik dito nang hindi nagcha-charge. So, Cavite, Nueva Ecija, pabalik ulit ng Cavite, yun yung yung estimated range niya. Ganon kalayo ang kaya nitong puntahan. Kaya kung kunwari meron kang range anxiety, Diyos ko naman, Nueva Ecija, Cavite, Nueva Ecija. Meron ka na makikita ang mga charger niyan. Kasi usually naman sa mga mall, meron namang mga charger. So, para sa akin, no, kung ang range mo ng electric vehicle ay kagaya nito na mahigit 400 kilometers, wala nang range anxiety yan. Lalo na kung araw-araw mo lang naman nagagamitin sa city. So kunwari 20 kilometers papunta mo sa trabaho, 20 kilometers pabalik mo, so 40 kilometers lang yun. O di ilang 40 kilometers sa 400, ibig sabihin 10 days bago ka mag-charge. Ayun, bilis ko sa mata. Anyway, 10 days bago, tama ba? 10 days bago ka mag-charge. So ibig sabihin yan, at least once a week mag-charge ka, di ba? Para safe ka, para hindi ka kakabahan. Marami rin tong mga advanced driver assist system. So makakatulong yun para mas maging safe ka sa pagdadrive mo. At saka convenience din, kagaya nga ng adaptive cruise control, diba? So hindi mo na kailangan mag-gas, mag-preno, no? Kung saan na siyang gaganon. Basta isa-set mo lang, ha? Hindi ito yung aandar na agad-agad. So i-on mo lang siya. Sa adaptive cruise control din, no? Hindi lang to high speed. Sa traffic pwede rin. So kahit mabagal yung andar mo, gumagana pa rin yung adaptive cruise control hanggang huminto. Meron din tong automatic emergency braking. So in case lang, kunwari mabagal yung reflex mo, tapos meron palang sasakyan, no? Mas mauuna pang mamreno sa'yo yung sasakyan kesa sa'yo. So ibig sabihin nun, safe na safe ka, di ba? Meron din tong blind spot detection. Ibig sabihin, pag may sasakyan sa mga blind spots mo, lalo na dyan sa banda dyan sa gilid or banda dun sa likod na hindi mo pakita ng side mirrors, so magtutunog siya. Alam mo na may sasakyan doon, hindi ka na mag-steer papunta doon, 'di ba? May driver monitoring system din, no? Na yung computer na magsasabi, "Hoy, pagod ka na, magpahinga ka muna." Galing. Meron din tong emergency lane keeping. So, ibig sabihin nun, pagka hindi mo pa masyadong tansyado yung sasakyan, ilalagay ka na niya doon sa tamang linya, hindi ka na mapupunta doon sa kabila. May front collision warning din to na tutunog siya bago ka mabunggo. Pero bago ka pa mabunggo kasi mamimreno na rin tong sasakyan. Tas ultimo, mga ilaw nito, ha, automatic na rin yan. Ilalagay mo lang sa auto, pag kailangan mo, automatic nang mag-on. Alam nyo, minsan pagka umaatras tayo, no, usually kita naman natin yung rear view camera, pero
Yung cross traffic, yun yung hindi natin nakikita, yun, kung may paparating bang sasakyan. Ang kinaganda dito, meron siyang warning kung merong papalapit. At kung sakaling hindi ka pa rin nakinig sa kanya kahit nagwa-warning na, mamemreno na rin siya ng kusa para hindi mo mabangga yung pasalubong sa'yo sa likod. Napaka-komportable, siya wala na akong masabi dun sa eco mode, no? Kasi parang may power naman siya, kaya mo mag-overtake. Ayos na actually sa akin yung eco mode, pero may mga ibang driving modes pa kasi to. Merong normal mode, sport mode. Yun, siya na nagsabi, no? Meron siyang normal tsaka sport mode. So, try muna natin yung normal mode. Normal mode. Malakas na yung hatak na ito. Actually, para sa akin malakas na tong normal mode. Parang, okay, sabihin na natin mabilis na kotse yung eco mode nito na madali ka nang mag-overtake. Pero itong normal mode, performance car level na to. Grabe. Ang lakas niya. Tapos yung steering din, medyo nagkaroon din ng konting weight pa. Konti lang. Malambot pa rin. Umuulan kasi ngayon, so basang-basa talaga yung kalsada. Pag sinagad mo siya ngayon na naka-normal mode, minsan bumibitaw na yung traction, ganun kalakas yung sasakyan. Pero basang-basa kasi yung kalsada. Ano kaya pa yung sport mode? Parang takot ako. Yung tapa ko, kahit hindi sagad, grabe yung acceleration, no? Nakapin ka na talaga sa upuan sa normal mode. So, itry naman natin yun yung sport mode. Sport mode. Tapa. Grabe. Grabe. Pag umuulan, huwag nyo nang gamitin yung sport mode. Ay, grabe. Kung naghahanap ka rin ng matulin na sasakyan, ang masasabi ko lang, no? Hindi ka nakakapusin dito. Mag-i-enjoy ka na ng maigi dito. At the same time, napakabilis pero komportable pa rin yung suspension at walang ingay. Galing. May voice assistant din to. Tingnan nyo to. Please say it. Open Bluetooth. Okay, turning on Bluetooth. Maraming pwedeng gawin to, kagaya rin ito. You can tell me. Open my window. Okay. You can tell me. Close my window. Okay. Turn on radio. The radio is already on. Turn off radio. Galing, diba? Hindi mo na kailangan alamin pa yung mga controls, no? Sabihin mo na lang. Napakaganda rin ng tunog ng Sony na sound system. Pasadong pasado. Ang pre-launch price ng Omoda E5 ay below 1.9 million pesos. Maraming salamat po sa Omoda Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Sa bad, napansin ko na yung cargo space niya, malapad tsaka mahaba, pero medyo mababa siya. Nanibago rin ako sa brakes nung simula kasi malakas talaga yung kagat niya, pero habang ginagamit mo mga 2 to 5 minutes, okay na. Masasabi ko rin na yung sport mode nito, hindi pang beginner kasi medyo matulin talaga. So kung beginner yung driver, mas mainam nasa eco ka lang. Sa good naman, unang-una yung design, no? Exterior and interior, sulit na sulit, talagang stylish siya. Hindi ka rin kakapusin sa power, napakatulin nito talaga. At kahit rumarat-rat ka, hindi ka maiingayan kasi napakatahimik niya dun sa loob. Relaxing din yung ride, hindi siya stiff pero maganda pa rin siyang i-corner. Gustong-gusto ko rin yung size kasi hindi siya sobrang laki. Katamtaman yung size niya pero sa loob, tamang-tama lang din. Gusto ko rin yung size niya kasi napakadali niyang i-maneuver sa city. Compact siya pero maluwag pa rin sa loob. Ang verdict ko sa sasakyan na to, kung gusto niyo ng matulin, tahimik, pero komportable,
saktong-sakto sa inyo to. Lalo na kung ang range kasi nito 420 kilometers eh. Kung sabihin mo ng 200 kilometers ang daily na dinadrive mo, pasok na sa ito. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in